Ikapitong kabanata. Hindi na nakatiis si Sejun at binulyawan na niya ang tagapamahala ng turi. Daan-daang piraso na ng kamatis ang naibigay niya nitong nakalipas na mga oras. Kailangan din nila ni Sejun at ng mga kuneho ang kamatis para hindi magutom. Sinabihan niya ang tagapamahala na nagmamalabis. Pero tugon naman ng tagapamahala na problema na ni Sejun yun at hindi sa kanya. Dagdag pa niya na, itigil na ni Sejun ang pagpoprotesta at ibigay na ang hinihingi nitong mga kamatis. Hindi makapaniwala si Sejun sa pananaw ng tagapamahala. Sinabihan ni Sejun ang tagapamahala na, maraming araw siyang nagsikap maalagaan ang mga tanim na kamatis para may maani sa huli. Sabay higpit ng hawak sa bitbit nitong sibuyas. Nagpadala ulit ng mensahe ang tagapamahala. Na nagsasaad, itinanim mo lang naman ang mga binhi, wag ka na nga mag-overreact dyan, maliit na bagay lang naman yan. Nang mabasa ni Sejun ang buong mensahe, ay tila may naputol na ugat sa kanyang ulo, o lumuwag na ang tornilyo sa utak niya. Sabi ni Sejun, maliit na bagay. Hindi. Ayaw ko. Hindi ko ibibigay ang hinihingi mo. Nagulat ang tagapamahala at parang hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Tumalikod si Sejun at bumalik sa kanyang ginagawa na pag-aani ng sibuyas dahon kasama ang tatay na kuneho. Nagpadala ulit ng mensahe ang tagapamahala na nagsasaad kung tinatanggihan ba ni Sejun ang quest. Pero hindi ito pinansin ni Sejun. Hanggang sa pagluluto ng hapunan ay kinukulit pa rin siya ng tagapamahala. Nagpadala ulit ito ng mensahe. Sabi dito, maaari kang mamatay kapag tumanggi kang gawin ang quest. At binigyan pa ng diin ng tagapamahala ang salitang, maaari kang mamatay. Nagsalita si Sejun. Sabi niya, hindi ko ibibigay ang ani ng pinatubo kong pananim sa sinumang magsabi na, ang ginawa ko lamang ay itanim ang mga binhi. Nagpadala ulit ng mensahe ang tagapamahala. Sabi nito, siya ang tagapamahala, kaya dapat na makinig at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos si Sejun, dahil yun ang trabaho ng magsasaka sa turi. Sinagot ito ni Sejun, yun ang dahilan. Kung bakit hindi ko ibibigay sa iyo ang hinihingi mo. Pinilit mo akong gawin ito at hindi mo man lang pinahalagahan ang lahat ng pagsisikap na ginawa ko. Kaunti lang ang ibinibigay mo sa akin na kabayaran para sa pagsasamantala na ito. Hindi ba't sabi mo ay ikaw ang tagapamahala ng turi? Kung ganun, isa kang masamang employer. Nagulantang ang tagapamahala. Hindi ito nakasagot agad. Hihingi na sana ito ng paumanhin kay Sejun. Pero nakita ng tagapamahala sa kanyang bolang kristal na inaasar siya ni Sejun habang kumakain ng kamatis. Nagalit ang tagapamahala dahil kinain ni Sejun ang mga kamatis at nagbabanta na papatayin niya si Sejun kapag hindi niya ginawa ang quest. Nakipagsundo si Sejun na magbibigay muna ng 5 piraso sa oras na yon dahil kailangan niya na pakainin ang mga kuneho at ibibigay niya ang natitirang balanse kapag nakaani na siya ulit. Tinanggap ito ng tagapamahala at nagpadala ng mensahe na makikipagsundo na muna ito para sa pagkakataong iyon. Nagpasalamat si Sejun. Napangiti ng bahagya si Sejun dahil sinubukan ng tagapamahala na humingi ng paumanhin kanina. Dumating na ang oras para sa Blue Moon. Ito ang pang-71 araw ni Sejun sa loob ng turi, at ito na ang pang-4 na Blue Moon na nasaksihan niya. Nasa isang sulok siya ng kuweba, nakaupo sa malapad na bato, hindi makatulog, hinihintay na matapos ang Blue Moon, habang kumakain ng kamatis. Kumakain siya ng kamatis dahil naalala niya ang impormasyon tungkol sa mga awakened na may mataas ang MP na kayang tiisin ang ungol ng halimaw. At umaasa siya na sana ay hindi na maulit pa ang insidente noong nakaraang Blue Moon na may malaking pulang uso ang dumungaw sa kuweba na kinalalagyan niya. Sa ilalim ng liwanag ng Blue Moon, ay may nakita si Sejun na pangyayari, nakita niyang kumikinang ang dahon ng kamatis. Kanya pa itong pinagmasdan hanggang sa naging asul ang bunga ng kamatis. Ikinamangha ito ni Sejun. Hindi na siya makapaghintay na maani ang bungang ito, napansin din niya na kumikinang ang dahon ng kamote. Nagulat si Sejun. Agad niyang napagdesisyonan na kanya itong suriin. Nagmamadaling lumapit si Sejun sa tanim na kamote. Kinalkal niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa makuha niya ang kamote. Tiningnan niya ang status window ng kamote. Isang kamote na pinatubo sa loob ng turi, masustansya at masarap. Subalit ngayon na may enerhiya na ito galing sa Blue Moon, ito ay higit pa na mas masarap.
Kapag nakonsumo, nadadagdagan nito ang iyong lakas. Permanenteng dagdag sa MPE ng 0.05. Tagapagpatubo ang magsasaka na si Park Sejun. Kayang tumagal ng 30 araw. Antas ng level, E. Sunod namang nagsisulputan ang mga notification window tungkol sa natanggap niyang experience points sa level, propesyon, at abilidad ng kanyang propesyon. Inani din ni Sejun ang asul na kamatis. Tuwang-tuwa si Sejun habang hawak ang asul na mga bunga. Nang may lumitaw na quest window, inasahan na ni Sejun na lilitaw ulit yun. Dalawa na ito ngayon. Nagsasaad na ibigay sa tagapamahala ng Ture ang asul na bunga ng kamatis at kamote at kamatayan pa din ang kaparusahan as pagtanggi na gawin ang quest. Napag-isip-isipan ni Sejun na baka patayin na talaga siya sa puntong ito kapag tinanggihan pa niya ang quest. Kaya ang ginawa niya ay tapusin na muna ang unang quest ng magbigay alay ng 500 kamatis. May kulang pa siyang 475. Kumuha siya sa imbakan ng kamatis at inialay sa tagapamahala ang 475 piraso ng kamatis. Natapos ang quest at natuwa ang tagapamahala sa inialay na mga kamatis. Dahan-dahan na tumalikod si Sejun para itakas ang mga asul na bunga. Ngunit napansin siya ng tagapamahala at tinanong kung anong ginagawa ni Sejun. Nakiusap si Sejun sa tagapamahala na wag munang hingin ang asul na bunga sa pagkakataong ito. At sinabing bibigyan niya ang tagapamahala ng asul na bunga kinalaunan. Pumayag naman ang tagapamahala. Ngayon na may pansamantalang kalayaan na siya sa responsibilidad ng pag-alay sa asul na bunga. Inisip niya kung anong gagawin sa mga ito. Walang pagdadalawang isip na kinain ni Sejun ang asul na kamatis. Nanginig ang buo niyang katawan nang matikman ang asul na kamatis. Ang lasa nito ay parang fireworks na sumasabog sa kanyang bibig. Nasiyahan si Sejun at hindi na makapaghintay na tikman ang asul na kamote. Pero bago iyon, iluluto muna niya ito. Binalot niya ang kamote sa dahon ng sibuyas at inihaw. Sa sobrang focus ni Sejun sa kanyang ginagawa, ay hindi na niya namalayan na lumipas na pala ang Blue Moon. Hindi nagtagal ay nagising na din ang mga kuneho at lumabas sa kanilang munting tahanan. Binati sila ni Sejun. Tamang-tama paggising nila dahil naluto na sa wakas ang inihaw ni Sejun. Iprinisenta ni Sejun ang inihaw na asul na kamote sa mga kuneho at inaya na sabay nilang kainin ito. Pero pumunta sa harap ang tatay na kuneho at kinausap ang kanyang pamilya. Naintindihan naman ni Sejun ang gustong mangyari ng tatay na kuneho. Gusto ng tatay na kuneho na kainin ni Sejun ang buong kamote. Napaluha si Sejun sa kabutihan ng tatay na kuneho. Pinuri niya ito. Binalatan ni Sejun ang kamote, makikita sa mukha ng mga kuneho ang pagkasabik at pagkamangha sa kamote kung ano ang lasa nito. Unang kagat ni Sejun sa kamote. Napasigaw siya na mainit. Nagulat ang mga kuneho. Nabitawan ni Sejun ang kamote. Nahulog ito sa lupa. At naisip ng tatay na kuneho na chance na niya ito para matikman ang kamote. Nang dadamputin na sana niya ito ay naunahan siya ng mga batang kuneho. Sabay na isinubo ng mga batang kuneho ang kamote. Pero saglit lang ay iniluwa nila ang kamote. Nalungkot ang tatay na kuneho dahil nawala ang tsansa na matikman niya ang kamote at inaasahan din niya na masarap ang kamote pero base sa nakita niya kay Sejun at sa kanyang mga anak ay tila hindi ito kagaya ng iniisip niya. Umiiyak naman ang mga batang kuneho. Ang nanay na kuneho naman ay walang masabi sa kung anong nangyari. Ito ang araw na nakakain si Sejun ng parang nag-aapoy sa init na pagkain. Sana nagustuhan mo ang video. Paki-like at subscribe guys. Salamat.